Hi, hello, magandang araw sa lahat. Welcome to my channel, mga ka-Sefard. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang ikatlong antas ng pagkasunod-sunod or tinatawag nating hierarchy of safety, which is tinatawag natin substitution. Pero bago ang lahat, nais ko munang pasasalamatan ang aking mga followers. Maraming salamat. Pangalawa, mabigyan muna natin ng kasagutan ang mga ilang katanungan or mga comment at sasagutin ito base sa ating kapasidad. Unang may nagtanong or katanungan, Parents, bakit ang ikli naman ng inyong video? Ikang bitin daw. Huwag po kayong mag-alala. Dadagdagan pa ho natin yan. At kung ito may mahaba, importante, informative at naipaliwanag po ng gusto. Okay ba tayo dyan? Okay. Pangalawang katanungan, para kanino at para saan ang aking channel daw? Magandang katanungan po yan. Ang aking kasagutan lamang ay simple. Para sa lahat ng may buhay at gustong mabuhay sa isang ligtas na pamaraan, lalo na sa ating mga tahanan. Pangatlong katanungan, ano po ba daw ang aking expertise o kasanayan pagdating sa safety at environment? Oo nga naman pala. Bago ang lahat, ako po pala ay isang simpleng manggagawa lamang. For almost 3 decades. Medyo may katandaan na yun. Ang aking kaalaman at kasanayan ay hango sa personal na karanasan. Isa akong mechanical by profession. Pero nagsimula po ako bilang isang technician. Sa madaling sabi, handyman. Jack of all trades, master of all. Hanggang naging isang team leader, leadman, specialist, supervisor, senior supervisor, naging head ng engineering and maintenance. Kasabay nito ang pinangunahan ko at pinamunuan ko ang EHS, Environmental Health and Safety. So, medyo matagal na rin at dito ako napawala ng gusto. At sinanay ko ang aking sarili hanggang sa kasalukuyan. Shoutout nga pala sa PKB 4A at sa WSO, World Safety Organization. Truly, ang gagaling nila. Mga taong nagtuturo dito. Special mention dun sa may idol, Ma'am Beng Reyes and Ma'am Gorosmito. Mabuhay po kayo. Okay, balikan natin ang pangalawang antas o pagkasunod-sunod tungkol sa mga pamamaraan upang makaiwas o maalis ang kaambang panganib. Okay, mapunta tayo sa pangalawa. Ito ay ang substitution. Sabi nila, Kuya Rems, paano ito? O kaya, gaya na sinabi ko, hindi ito ang agarang pagpalit. Mamaya, ang ipapalit natin ay mas nagdudulot pa ng malaking panganib. Halimbawa dito, mga bagay, kagamitan natin sa bahay, kung bakit napansin nyo, laging tahanan at bahay ang aking halimbawa. Kasi tayong mga magulang, karamihan sa atin ay nagsisikap para sa ating pamilya. Kaya malaki sa atin ang pamilya. Okay, balik tayo doon sa mga kagamitan na may mga matulis na kanto, halimbawa sa lamin, sa lamisa, kung ano may mga, lalo sa mga kabahayan natin, may mga maliliit tayo na mga anak. Hindi po nila alam na pwede silang mauntog, masugatan, o ma-expose doon. Kaya, di ba sa una, sinabi ko, alisin. So, ito yung pangalawa. So, ibig sabihin, papalitan natin. Sayang naman, di ba? So ano ang maganda natin gawin? Substitute. Okay, natin ilipat doon sa mga lugar na hindi mapuntahan ng mga maliliit para hindi sila ma-expose. Okay, so isa lang yan sa napakaraming halimbawa. For example ng sinasabi natin substitution. I hope may natutunan tayo sa kaunting kaalaman na may bahagi ko sa inyo
lalo na pagdating sa kaalaman patungkol sa safety. Sa susunod ko na video, sagutin natin o talakayin natin ang mga natitirang 3 pa, kasi 5 po yun, ang taas ng pagkasunod-sunod o hierarchy of safety. Bago tayo mapunta doon sa isang topic na naman na gusto ko i-discuss sa inyo. Kasi sa totoo lang, panimula pa lang naman yan. Marami pa akong isi-share sa inyo. Sa tingin ko, may kapupulutan natin ng mga idea. Isa na doon, ano-ano ang mga faktor o dahilan kung bakit na-aksidente o na-expose ang isang tao sa panganib. Ipaliwanag ko sa inyo ang napakahalaga at napaka-importante. Ang tawag namin doon ay force states of mind. So, malaking factor talaga ito sa mind natin lagi. Doon kasi nagsisimula na. Okay, so sa susunod muli, ito ang inyong Kuya Renz na nag-iiwan ng isang kasabihan. Ang ating kaligtasan ay isang kayamanan. Okay, so mga ka-safe heart, paalam!